dito ulit tayo sa isa nating customer at ano daw hindi gumagana isang platin. So ang problema nito, nag-error siya ng 18R. So it means the upper platin hindi umiinit yung upper platin. So i-check natin guys kung anong nangyayari. Ayan guys, so may question mark siya sa control niya. Yan. Ito, dapat ganyan yan. So may question mark siya. So itatry natin kung anong sabihin. Press natin yun. Yan. Nakalagay 18R. Discard Elite product. So may problema siya. Yan, babalik siya doon. So yun guys, ang problema ngayon, re-rectify natin kung ano yung problema nung ito. Ito area na to, tingnan nyo, hindi nagagamit to. Ito yung mark nung sensor niya. Yan, isa, dalawa, tatlo. Yan yung mark na doon. Yung thermocouple na tinatawag, 1, 2, 3. So hindi pa siya nagagamit kasi hindi umiinit. Yun ang display niya, service 18. So itatry natin i-rectify kung ano yung naging problema. Either na yung overload, may high limit kasi yan dito sa taas. Kaso mahirap itong high limit nito kasi yan, pag check mo yung high limit, bubuksan mo lahat, tanggalin yung mga ito. Ito yung pangit dito sa design na to. Dati dito lang guys nabubuksan dito sa area na to. Ngayon hindi, bubuksan mo lahat yung platin. Malaking trabaho. So ito guys, tatanggalin natin to kasi wala akong wala akong holder. Iwan ko yung tripod dun. So tanggalin natin to para makita natin yung controls. Ito guys, yung yung SIB. Kung napansin nyo doon, yung chinik ko doon sa Albaha. Kasi ngayon guys, ito ako sa Jeddah. Yung chinik ko sa Albaha, hindi nagbiblink yung ilaw na yan. Yan wala yan. Yung SIB para dito kasi ito yung cause blackout. So ang problema ngayon, hindi raw umiinit yung taas according to sa sa error. I-check natin yung kabit ni ito nga yung kabit ni paras. So i-check natin kung ba di umiinit yung taas. Ito yung connection guys nung sa taas. Ito yun yung ating ito yung yung heater na isa, yung pula taka itim. Tapos tong yellow at saka brown, yan yung overload protector, high limit. Tapos ito yung kanyang thermocouple sa taas, dalawa. Tapos ito yung connection ng yung AC motor. Ito yan, dalawa. Yan. Ito yung switch. Ito yung AC switch, ito yung motor. Yan. So i-check natin guys. Ito guys, wala siyang power. Walang ibig sabihin. Yung ito, yan sa ilalim na yung umiilaw na green. Yan yung SRB na tinatawag. So wala siyang output. So natin kung may input. Palagi kung may input siya kasi yung contactor naka-energize ayun sa logo. Naka-energize. So iti-check natin. Ito yun, wala siyang power. 0.0. Tapos siya nilagay ko sa heat. Ayan lang yung display niya, hindi nagmo-move. Yun lang ibaba. Ang umiinit yung taas hindi. So yun guys, yung mga scenario pag ganyan ang display niya 18R. I-check nyo lang yung power. Saka yung heater, yung high limit kasi may heater ito, high limit na sa loob. So okay naman lahat. Yun sa taas. So ang problema natin, walang power supply. So yun muna guys ang ating update ngayon. Check nyo guys yung contactor yun po. Yan yung contactor. Yun, di ba? Nag-energize.
Tapos lahat yan nakailaw. Yan. Wala talagang power. So yun ang problema guys natin ngayon. Wala siyang output. May input pero walang output. So ang sira natin, ito. Yung SRB na yan. Ito kasi yung ipinalit eh. Yung mga parts na yan. Solid state relay. Tawag pala dyan. Yun ang ibig sabihin ng SRB. Yan o. Yan. Yan ang sira. Wala siyang power na output papunta ng upper platen, papunta dito, yan, papunta dyan. Wala siyang output. Yung baba meron. Sukatin natin yung baba, yung amperahe pala, para malaman natin din kung tama yung ating diagnose. So guys, naka zero, di ba? Yan yung connection ng heater natin sa baba. Ayan, kita mo yung mga heater dyan, yan. So i-check natin, i-on ko dito. Yan, i-on ko dyan. Yan na. Tapos select natin. Yan. Ay, wala pa pala dun. Yun. Select natin dun, tapos dito. Yan. Dapat may ano to, amperahe. Ayan guys, meron na, di ba? Yan. Sabihin, gumagana yung baba. Okay yung sa baba, yung SSR nya okay. Yung baba, yung taas lang yung walang output. Yan. Tapos ilagay natin to para makita nyo yung actual temp. Yan. Ayan yung actual temp ng bottom, front and middle and rear. Dapat yan mag-abot siya ng 350. So na to 75 tayo. Pinakamababa yung front. Ang mangyayari niyan guys, ano siya, magi-error kasi yung taas hindi umiinit. Ito, buo naman lahat yung ano niya, yung heater, yung safety high limit. Kasi pag sira ang high limit, totally ano to, breakdown, patay lahat ang heater. So ang output papunta sa taas, walang supply. So i-check ko rin to, baka mamaya naka-design siya ng flat lang pala. Baka naka-flat yung design ng yung program. Check natin guys sa front panel. So yun ang scenario guys. Balik tayo sa settings. Balik natin to sa settings yan. I-off natin home. Tapos punta tayo sa tataas siya. Ayan. Automatic. Okay. So balik tayo rito sa settings. Yan. So, tignan natin yung setting ng natin. So yan guys, kung nakakonect siya sa wifi, dito tayo magkaroon ng dyan, wifi setting pala. Ito, tingnan natin kung naka-flat cooking siya. Hindi, normal cooking naka-setting siya ng normal, hindi naka-flat. Kasi pagka pag sira yan, lagay mo dito sa flat, yan. Pag naka-flat yan, so baba lang talaga iinit. So naka-normal cooking tayo, okay ang setting niya. So ang sira talaga is SRB. Yan lang, pati yung mga dito, i-check dito yung kung may problema yan. Heat error temp 3. Ito yung kagandahan nito guys, yung machine na to. Tapos siya, may mga diagnostic log. Tingnan natin, wala naman nakalagay, clear natin.
Clear. Masyado, naging sensitive na to. Anong gumana? So yun, confirm yung ating tawag dyan, this is RB. Dami. So guys, pag disconnect mo to, kasi may siya, safety high limit yung dalawa, mamamatay yung contactor. So i-disconnect natin guys para check natin yung heater. Ipakita ko sa inyo kung ilang resistance. Okay, i-off ko muna. Off muna natin. Yan. Off natin. Yan, naka-off na. Yan, naka-off na, diba? Yan, blackout na yung control. Yan, naka-off. So, i-check natin, guys. Natin yung ating digital tester sa ohms. Yan. Natin yung ating digital sa ohms. Yan, naka-ohms na. Mega ohms. Ano natin lang, baguhin natin. Yan, K lang, di ba? Naka-K o kaya manual natin yan. Manual lang. Tingnan natin kung ilan resistance niya dito. Yan o, 22 ohms. 20 ohms. Itong pula. Yan. Yung pula. So yan yung itim. Yung black na wire. Yan. Yung black. Kasi black yan. Yan. Natanggal na pati. Balik natin. Ayan lang. Oh. Ayan siya. So okay yan guys. Yung heater niya sa taas. Walang problema. Supply lang talaga. Tapos ito yung high limit mo. Yung yellow at brown. Yung maliit na cable dapat 0 yan, ayan, 0.0. So yan ang yan yung, so walang problema tayo sa upper platen dyan. Ang problema talaga yung SSR. So ito naman guys, i-check natin yung power, no? I-on natin ngayon, i-on natin yung switch niya. Naka-on na siya. So check natin yung output ng SSR papunta sa upper platen. Tapos isisit natin itong ating tester ng volts. Hindi nag-aanong kita sa sobrang kalumaan guys. Yan, easy yan ang natin. Check natin to kung may output. Kaso mag-ingat kayo ha, kasi baka mamaya magkamali tayo ng setting dito, mag-garanti sabog yan. I-on muna natin to. Yan. Tapos yan tayo. Yan. Naka-on yan. Yan, naka-on siya. Tapos to yan natin para makita natin kung gumagana siya. Tapos dito, tingnan nyo guys, wala 0.0 yung wala siyang power. Yung red dapat may 220 yan guys na supply. Yan. So confirm tayo guys sa sa SSRB ang problema. So ito yung kagandahan niyan, kahit sira yung kanan, hindi gumagana yan. Pwede rin nilang gamitin yan basta sa flat para baba lang, kasi manual nilang balik-balik ka rin yan. Magagamit naman nila yung kaliwa. Tapos tingnan natin. Yan. Dapat kasi ito mag 425 yung dalawa na yan sa taas. Kasi yung seating natin sa right side, yung actual natin sa left. So sa baba okay. Taas na lang hinihintay. So ayun guys, ang ating mga scenario, Garland grill tayo ngayon.